Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to. It's update lang po tayo. Dito po sa pag-apila ng Tape Incorporated tungkol po dun sa sa desisyon ng Regional Trial Court ng Marikina. So natalo po sila diyan sa RTC Marikina. Sila po ay pinagbayad ng korte at pinagbawalan na pong gamitin ang Itbulaga. Kaya ngayon sila ay apila doon po sa Court of Appeals. At ito mga kababayan, ngayon po yung last day. Kaya naman inabangan ito ng ating kaibigang Mark Gamboa. Napakasipag nito mga kababayan. Hindi na ata natutulog to it's. So ito mga kababayan, pakinggan natin yung binalita ni Models of Manila. At ito nga po, patagong nag-file ng apila sa Court of Appeals etong Tape Incorporated. So pakinggan natin. Meron po akong breaking news sa inyong lahat. Ito po coming from a reliable source. Okay, tinanong po natin. Ayan mga kababayan, reliable source reliable source. Sigurado ka ba dyan? Baka magaya ka kay OG Diaz na sabihan ng mga bashers, fake news peddler. Sure yan Sure yan ako naman naniniwala kay Mark na talagang hindi naman ito maglalabas ng balita at hindi niya kukumpirmahin kung hindi kumpirmado. So ito ay confirm mga kababayan na balita galing sa reliable source ni Mark. Kung natuloy ba, kung nag-file ba ng appeal yung pong tape, diba? Kasi 15 days ngayon po yung huling araw dapat ng kanilang pagpa-file. Pag lumagpas pa ay hindi na pwede. So according to this reliable source na tinanong ko po kanina lang, ay natuloy daw yung pong pagpa-file ng tape sa Court of Appeals. Okay, so sa Court of Appeals po sila nag-file ng kanilang apela para po sa naging desisyon ng Marikina RTC. So ibig sabihin po ay pag-aaralan nila yung mga facts presented during the case. At according po dun sa naging interview natin kay Attorney Bueno, diba, sinabi po niya ang pwede pong tignan dito sa Court of Appeals ay yung dun sa main case lang, dun sa copyright decision po na nilabas ng korte. Syempre mabigat din po yun. Bukod dun sa 3 million na damages ay yung pagpigil ng korte sa tape na gamitin lahat po ng mga videos na with Tito Vic and Joey na ginawa po nila since 1979. Alright, so okay na po yun. Salamat kay paring Mark Gamboa, itong walang kapagurang kaibigan natin. So ayon po sa reliable source ni Models of Manila ni Mark Gamboa ay natuloy ang pagpa-file ng Tape Incorporated sa pamamagitan ng kanilang abogado na ang kanilang apela dyan sa Court of Appeals. Kasi natalo na sila sa RTC, diyan naman sila sa Court of Appeals. At pagkatapos ng Court of Appeals, sa Supreme Court. Pagkatapos ng Supreme Court, ICC. So ayan mga kababayan yung naka-update natin dito po sa labanan, dito sa titulong Itbulaga. Itong kanilang pag-apila ay nagpapatunay na hanggang ngayon ayaw pa nilang tanggapin na hindi kanila itong Itbulaga. Kaya nga sila umapila para mabawi itong titulong Itbulaga at mabaliktad yung desisyon ng Marikina Regional Trial Court sa copyright infringement case. So tuloy-tuloy pa po ang laban mga kababayan. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating pagtatanggol dito sa TBJ. At syempre, tuloy-tuloy pa rin tayo sa paglaban sa fake news at mga maling impormasyon na ibinibigay ng grupo na kumakalaban sa TBJ. Ibig sabihin, marami pa rin tayong topic. Tuloy-tuloy ang laban mga kababayan. Pero ang kagandahan dito, kahit nasa apila ang Tape Incorporated, ay ang gumagamit na ng Itbulaga ay ang totoong nagmamay-ari, etong TBJ. So yun mga kababayan, buti pa si Mark Gamboa alam yung nangyayari. Alam niya na nag-file na ng apila ang Tape Incorporated sa Court of Appeals. Pero tiningnan ko etong mga
mga Facebook pages na sumusuporta sa tape, parang wala ata silang alam Tahimik Hindi ko lang alam kung nabigyan sila instruction na tumahimik na lang. Kasi pag maingay, ang dami nilang mali O baka naman hindi talaga ipinaalam sa kanila. Kasi nga yung plano ng tape nagkakaleche-leche dahil sa kanila. Kasi alam nyo, kapag nakabalita ito sa tape, etong mga Facebook pages na sumusuporta sa kanila, talaga naman makikita nyo yung kanilang mga Facebook page bumabaha ng balita kahit mali-mali na. Kaya siguro hindi sila inimpormahan ng Tape Incorporated mismo dito sa nangyaring apilan nila sa Court of Appeals para manahimik din sila. Kasi ilang beses na napapahamak itong mga halusus diba, dahil sa kapalpakan na itong mga nagtatanggol sa kanila. Kaya ito, tingnan natin ito, Board Productive. Ano ba, meron bang balita si Board Productive tungkol sa apilan ng tape? Eto mga kababayan ayan. Naku, wala. Walang update. Hindi nila alam na yung mismong sinusuportahan nila ay nag-file na ng apila dyan sa Court of Appeals. O baka naman, yun nga, ulitin ko, baka naman sinabihan sila, wag na kayong mangialam. Wag na kayong magsalita. Hayaan nyo na lang na nag-apila na kami. Wag na kayong mag-post sa mga Facebook page nyo kasi napapahamak lang kami. Wala si Board Productive. Ang po si Board Productive yung tungkol sa PCSO. Ayan po yung nanalo sa PCSO. Itong mga tulonggis na tao dyan sa PCSO, matindi rin talaga tingnan natin, ito mismo Tape Incorporated. Meron ba silang post tungkol sa apila na isinagawa nila dyan sa Court of Appeals? Tape Incorporated. Pasok tayo dito. Yan. Nako, wala. Wala mga kababayan, binalita lang nila na itong si Yorme Isko Moreno at itong si Atty. Angas ay nandiyan na po sa Pagadian City kasama po si Mayor Samuel Co. So, preparasyon nila yan para bukas. Kaya wala pong balita tungkol sa apila na isinagawa nila dyan sa Court of Appeals. Tingnan natin sino Kapuso, hindi pala, Kanguso, wala yan, fan page. Ito yung nagpahamak sa mga lusus Sabi niya, binabayaran daw ng halusos itong Kantar. Kaya siguro na-visit na yung halusos. Wag na nga kayo makialam. O kaya yung balita na sila yung pila na sa Court of Appeals, hindi na nila sinabi dito kay Kanguso. Kasi pahamak Pahamak Wala mga kababayan wala rin dito. Hindi nila alam kung nag-file ba itong kanilang sinusuportahang management o manager ng o producer ng tahanang pinakamasaya. Wala meron siya dito, paninira na naman. Binabanata na naman niya si Models of Manila. Ayan ito talaga si Kanguso, wala yan fan page walang ginawa kundi mang-away. Pahamak to sino pa, tingnan natin itong si Teddy Bear. meron bang yung stop toy si Majin Buu? Bibili nga ako noon. Bibili nga ako noon, tapos pag magbablog ako ilalagay ko sa tabi ko. Yung stop toy ni Majin Buu. Meron ba kayong alam na Teddy Bear? Kasi Ted to si Teddy Majin Buu. Meron ba? Meron kayong alam? Wala. Pag meron, bibiling ko. Kahit mahal. Basta yung Teddy Bear na si Majin Buu, yung mukha Majin Buu. Kung pwede, makakuha kayong Teddy Bear na na kamukha na ito. Bibiling ko po. So ito mga kababayan, dito mismo kay Teddy. Nako, wala. Hindi binalita sa kanila.
Kasi napapahamak lang kasi ang Tape Incorporated eh. Kaya sila mismo, walang balita. Sino pa? Si Best Pills. Ito wala to. Colorum to eh. Wala talaga to. Kumbaga ito, sariling sikap to. Sariling sikap. Itinatakwil mismo ng Tape Everyday Dependent etong si Best Pills. Paano ba naman na hindi tatakwil? May saltik. Wala. Si Lakay, ano ba to? Kapatid ba ng dating US President? Kapatid ba to ni Ronald Reagan? Si Lakay Reagan. Eto, minsan kausap din ni Mark Mark Gamboa eh. Walang balita tungkol sa sa apilan ng tape. Tapos eto mga kababayan, si Buknoy. Si Buknoy, wala ring nabalita tungkol sa sa pag-apila ng Tape Incorporated diyan po sa Court of Appeals. So, ibig sabihin yan, magaling talaga si Mark Gamboa, mga kababayan, ito si Models of Manila, dahil siya may nakuwang impormasyon na itong Tape Incorporated ang nag-file na raw ng kanilang apela sa Court of Appeals ayon sa kanyang reliable source. Etong mga tulongges, ito yung mga pinakita ko kanina sa inyo, nagsuporta ng tape, walang alam. So ito lang yung dahilan niyan. Pwede na hindi na sinabi ng Tape Incorporated dito sa kanilang mga taga-suporta, kasi kahit ang Tape Incorporated hindi nag-post eh. So hindi na nila pinagkalat, tinago na lang nila para wala masyadong kumalat na balita. Kasi kapag na-broadcast ito, sigurado maingay pa. Mas maingay pa yung grupo nila kaysa sa amin. Sigurado yan. Sabihin nila, nag-file na kami ng apela. Ano masasabi nyo? Nag-file na kami, mananalo kami. Ganyan sasabihin niyan. Kaya siguro, sabi ng tape, huwag natin sabihin niya sa mga talonggis na napapahamak lang tayo eh. Tapos o kaya naman, maaring pinagsabihan na sila. Maaring pinagsabihan na sila na wag nang maglabas o magsalita tungkol dito sa sa pag-apila nila sa Court of Appeals. Kasi nga napapahamak nga eh. Nasisira eh. Mismo si Halusos nadadamay eh. Pero yung ba naman siraan ni Kanguso, wala yung fanpage yung Halusos. Nagbabae daw sa kantar. Di ba bobo talaga? So ayan mga kababayan, ating update. Yan na nga, kung totoo ang reliable source ni Mark Gamboa ni Models of Manila, ang labanan sa Itbulaga ay tuloy-tuloy dahil nga itong Tape Incorporated ay hindi pa sumuko. At talagang hanggang ngayon hindi pa sila nawawalan ng pag-asa na mabago o mabaliktad ang desisyon ng Marikina Regional Trial Court at muli na lang maangkin ang titulong Itbulaga na ngayon ay nandoon na sa totoong nagmamay-ari. Yan po sa TVJ, yan po sa Tito Vic and Joey. So yun lang po muna mga kababayan. Kapag meron tayong update, babalita po natin agad sa inyo. Ingat po tayong lahat. God bless.